Hello guys, hindi pa kami makalabas kasi naulan. Ulan kasi. So hindi pa kami makalabas kasi umuulan mga guys, no? Lakas po ng ulan. So mag-live lang muna tayo ng konti. So ayun na po nga mga kaibigan, natapos na nga po yung sauna, no? At talagang masasabi ko po, ganda po ng sauna ng Pangulo. Talagang maraming natuwa, lalong-lalo na mga kaibigan, talagang natuwa. Sobra-sobra yung mga tao, pati yung media, mga kaibigan, natuwa ng kanyang in-announce po na all Pogo are banned. No? So, wala na pong pipiliin, wala nang sisimuhin. Lahat na po ng Pogo ay banned. No? So, whether sinasabi na may lisensya yan ay walang ginagawa na mga torture o mga masasama, basta lahat na po ay ban. No? So, yan po ang kagandahan kasi talagang eto po, ginawa ngayon ni PBBM ay pinakita po niya talaga na mas mahal po niya talaga yung taong bayan, no? Yung mga Pilipino kaysa makakuha nga, mga kaibigan, di ba nagtatax ng Pogo na yan, makakuha ng ilang bilyon na tax, no, sa Pogo, pagkatapos nagsisuffer naman yung morality, yung buhay ng mga Pilipino, tapos mga foreigners din na di ba yung mga workers ng Pogo na tinotorture, yung iba namamatay pa nga sa torture. So nakita niyo naman siguro mga guys, no, sa House of Representatives, nakita niyo naman siguro dito sa HOR na yung mga hearing dito sa Pogo, tapos pinapakita yung mga nagtutorture, talagang nakakatakot, no? Sabi ko nga, may mga ganyan palang tao, parang hindi na sila tao, parang pagtingnan mo, hindi nagagawa nila sa ibang tao, para na silang mga demonyo, no? So, ayan, mga kaibigan, sabi ko nga, iiyak po nito, no, si Butanding, mga kaibigan, kasi mawawala na po ang negosyo ni Butanding. Alam naman natin, mga kaibigan, na ito pong si Butanding, no, si Harrieta Butanding, alam naman natin na napakalaki po, mga kaibigan, ng kanyang kita dito sa Pogo na to, no. So, ayan, ang kanila pong negosyo ay talaga wala na, patay na po, mga kaibigan, no. So, yun ang dahilan kung bakit gusto talaga nilang patalsikin ang ating Pangulo, dahil ang Pangulo po natin, wala pong sinisino. Nakikinig po ang Pangulo natin sa mga reklamo ng mga kababayan natin, kapag sinasabi ng mga kababayan natin na eto, dapat nang natanggalin talaga, iba na talaga itong Pogo na to dahil hindi ito nakakabuti sa bansa natin. So, yan mga kaibigan, nakikinig po ang Pangulo natin. Hindi po siya nanghihinayang sa kaunti na pera na inaibibigay ng Pogo, hindi po siya nanghihinayang. No, hindi po katulad ng nakaraang administrasyon na nanghihinayang pa, no? Sasabihin na, nakakatulong lang ng Pogo, keso nagagamit yun sa mga bagay din na sa mga pagtulong, pero ito po ang Pangulo po natin ay hindi po siya nanghihinayang kasi mas concern po ang ating Pangulo sa buhay po natin ng mga Pilipino at ng mga foreigners din na nagtatrabaho dito sa Pogo, no? So, mga kaibigan, maganda ito kasi alam niyo ito kapag ang isang bansa kasi ay kilala na ayan, maraming mga krimen na nangyayari, Pogo-related crime, mga kaibigan, apektado din po ang ating mga investors, no? So, karamihan po kapag ganyan ay ang mga investors din ay nawawala na sila ng dana na mag-invest. Pero eto, pinakita ng ating Pangulo na talagang siya po, mga kaibigan, ay merong political will. Sabi ko nga sa inyo, yung nagawa po ng ating Pangulo Bongbong Marcos ay hindi po nagawa ni Digong. No, hindi po nagawa ni Xi Digong yung ginagawa ngayon ni PBBM. Kasi si Digong yung po, mga kaibigan, ay nag-iisip pa siya na sayang naman yung revenue, no? Sayang naman yung kinikita ng gobyerno dyan, no? So, hindi po niya alintana na mas malaki po ang damage ito sa moralidad ng sambayan ng Pilipino, sa atin, no? Sa komunidad natin bilang isang bansa. At nakikilala pa tayo dito na, ay, ano ba yan? Dami-daming krimen yan.
no? Daming krimen dyan, mga pogo-related crime, may mga kidnapping, no? May mga love scam, may mga kung ano-ano pa ng mga pogo-related crime. So, maganda na po ngayon kasi in-announce na po ni PBBM talagang ang Pangulo natin, mga kaibigan, kung napanood niyo yung State of the Nation address ng ating Pangulo, talagang very firm po siya, matapang po na kanyang sinabi, napakatapang po na sinabi, mga kaibigan, na wawakasan na nga, ban na mga kaibigan, no? Ang lahat po ng pugo. Alam niyo mga guys, panoorin niyo yung zona ng Pangulo. Doon sa bandang huli, mga kaibigan, sinasabi po niya yun, yung tungkol doon sa mga parang napapaiyak po siya, parang tsaka sabi ko nga, wow, mayroong mga nakatamaan, no? Nakatamaan talaga, mga kaibigan, yung past administration sa sinasabi ni PBBM na alam nilang mali, pero ginagawa nila, no? Alam nila na hindi maganda na hindi magandang resulta sa bayan natin para sa mamamayang Pilipino, pero ginagawa nila, no? So, kung makikita niyo, mga kaibigan, napapansin niyo, kita-kita ko yung mukha ng Pangulo kasi doon ako, yung aming lugar ay malapit siya doon sa, malapit lang siya doon sa, pero nasa taas kami. So, mga kaibigan, kitang-kita ko yung expression ng Pangulo, no? Na talagang parang iyak-iyak siya, maluha-luha siya, medyo nagbago pa ang kanyang boses. Parang gusto niya nang binigay sa pag-iyak, no? Pero talagang hindi niya pinakita yung na siya ay iiyak, no? Siguro nagpapaiyak siya, mga kaibigan, dahil nga sa nangyayari sa bansa natin na tungkol dito sa Pogo. Kaya talagang madiin, mga kaibigan, na sinabi niya na ban po lahat ng Pogo, no? So, alam mo, mga kaibigan, talagang ang mga tao ay nagtayuan, pagkatapos sa standing ovation, palakpakan talaga, mga kaibigan, lahat ng tao kasi talagang natuwa. Kita ko nga kahit yung mga hindi naman dapat pumalakpak, talagang pumalakpak, mga kaibigan. Isa lang talaga yung talagang makapalamukha, no? Si Amy Duterte. Kapalamukha mga kaibigan, si Amy Duterte. Ang kapal ng mukha, mga kaibigan, no? So, alam mo ginawa ni Amy Duterte? Text-text siya, no? Nag-i-speech ang kapatid niya, no? Text-text siya gano'n. Pagkatapos, mga kaibigan, nung palakpakan yung mga tao, wala, hindi na lang siya pumalakpak. Tinitingnan ko, ino-observahan ko siya, hindi na lang siya pumalakpak. O, gumagano lang siya ng kamay niya, o. Kita niyo yun? Kapatid ba yan? Anong klaseng kapatid yan? Diba? Ay, ngayon nga, mga kaibigan, diba, nagpapakalat ng mga fake video ang BBC, no? Na kamukha ni Xi Jinping, kamukha ni Baste, pagkatapos, sinasabi nila si PBBM daw, ngayon may sinasabi ba si Amy? Wala! Hindi po niya pinagtatanggol ang kapatid niya sa lahat po ng mga bumabatikos, naninirang puri sa kapatid niya, wala po siyang sinasabi, hindi po niya pinagtatanggol ang kapatid niya. Minsan tuloy naisip ko, ang laki talaga ng inggit niya kay PBBM dahil ba sa napakagaling ng kanyang kapatid, dahil ba sa nasasapawan siya ng kanyang kapatid na napakagaling at napakatalino at napakagaling po ng sinasabi talagang sa State of the Nation address, merong data. Kita niyo, mga kaibigan, with data yun, may mga data yun. Kaya yung sinasabi ng mga division na fake news na kesyo na hinihirap daw yung bansa natin, kesyo marami daw nagugutom, kesyo sinasabi ng fix, Mr. President, gutom na kami. Hello, gutom kayo. Kayo lang siguro ang gutom, no? Pero maraming mga Pilipino, hello, gutom kayo, nakakapunta nga kayo sa rally sa Maisog. Gutom kayo, ay nakakapamili nga kayo. Gutom kayo. O nakakabili pa kayo ng mga mamahali ng mga gamit. O, sa panahon ba ni Duterte? Hindi ba kayo gutom? Diba? So, mga kaibigan, ito lang ang masasabi ko. Mga kaibigan. Talagang gusto lang talaga nila sirain ang ating gobyerno dahil sa ayaw nila. Dahil gusto nga nila na ibalik po yung kanilang puon, kanilang idolo na wala namang ginawa, mga kaibigan. Hindi
ganunin ang mga Pilipino. At puro lang siya, drug war. Nag-focus siya sa drug war. Wala na siyang ginawa sa ekonomiya ng bansa natin. Tapos yung drug war niya, kita niyo naman, puro ganon. O, si PBBM, yung drug war ni PBBM, ang dami na pong nahuli, mga may generals, merong government employees. Diba? Na-report ko din ng PBBM, ang dami na pong nahuli. Pero meron bang mga namatay? Kung meron ba siguro, mabibilang mo lang sa iyong mga kamay. Diba? At saka, kung nakatsugi man yun, yun talaga legit. Legit yun na talagang may kung nanlaban talaga. Pero sa panahon ni Duterte, hindi talagang ang instructions niya, ganon. O, diba? So, yung mga kaibigan, kaya galit na yung mga leaderships kasi napakaganda po ng State of the Nation address ng ating Pangulo, mga kaibigan. At talaga namang hindi po nila kayang kasinungalingan dahil may mga data po, may mga datos po yun, no? So, bagamat aminado po ang ating Pangulo na sa panahon na ngayon, mamahal nga mga bilihin, mga kaibigan, pero mga kaibigan, hindi masasabi na talagang nahihirap ang mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, no, dito nga lang sa amin, sabi ko nga ba, ang yayaman ng mga Pilipino ngayon. Maraming pera ang mga Pilipino ngayon. Grabe, kapag namasyal sa mall, kapag nag-shopping, kapag kumain sa mga fast food, sa mga restaurants, grabe, talagang maraming pera. No? So, kung sino man na yung mga kaibigan, yung mga nagsasabi na nagugutom sila, mga tamad na lang yan. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, mga kaibigan, napakabilis kumita ng pera. Napakadaling kumita ng pera. Kasi marami pong ways ng pagkita ng pera. Marami pong paraan para kumita ka ng pera. Eh, sabi ko nga sa inyo, yan ang ginagawa nyo sa social media. Kikita na kayo ng pera dyan. I-maximize nyo lang, di ba? Yung paggamit nyo ng social media, i-maximize nyo at alusin nyo, i-monetize yung mga pages at talagang kikita kayo. Maraming paraan ng pagkita. Kung hindi ka kikita, kung ikaw ay nagugutom, masasabi ko sa'yo, tamad ka. Kung sino pa man ang Pangulo ng Pilipinas, kahit sino yan, nagugutom ka pa rin kasi tamad ka. Yun. Yun yung pinaka-eksakto doon, tamad ka. Diba? Yun lang yun mga kaibigan. Kung nagugutom ka, hindi mo kailangan ng ibang presidente. Kahit sinong presidente ang ilagay dyan, magugutom ka pa rin kasi tamad ka. Kaya ang gawin mo, magsumikap ka. Diba? Magtrabaho ka, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang tamad. Marami ng ways ngayon para kumita. Marami ng ways ngayon para ikaw ay mabuhay sa mundong ibabaw. Diba? Huwag tatamad-tamad, mga kababayan. No? Kaso, itong mga DD sheets na to, sila talaga saksakan mga tamad. Pagkatapos, sisihin ng gobyerno, si PBBM, sinisisi. Kasi daw, gutom na daw sila. Wala daw yung 20 pesos na bigas. Hello? Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapakita sa akin ng 20 pesos na bigas, di ba? Na video. Kasi wala naman talagang pangako si PBBM na nagsabi siya na nangako siya na gagawin ng 20 pesos ang bigas. Ang meron lang aspiration, pangarap. Iba ang pangarap sa pangako. Iba ang pangarap at pangako. Iba yun, mga DD sheets, no? Kaya sa mga DD sheets dyan, tama na ang fake news. Ngayon, naglabas kayo ng video. Anong video yan? May nakita nga ako. Sabi ko nga, mas kamukha ni Baste at kamukha ni Xi Jinping. Diba? Ang tagal-tagal yung ginawa yun. 2 years in the making, pagkatapos ganyan lang pala ang resulta. Ilang milyon ba ang ginastos nyo sa video na yan? Ilang milyon ang ginastos nyo sa video na yan pagkatapos halatang-halata naman na peke. Halatang-halata naman na hindi yan si PBBM, di ba? So umayos kayo mga DD sheets. Ayusin yung buhay ng mga DD sheets, no? Ay, ako talaga naman, no? Gutom sila dahil wala silang makurakot tulad ng mga Duterte at leadership vloggers. Yun. Kasi, gutom sila ngayon dahil tama yung sinabi mo, wala silang makurakot, no? Kasi sa panahon nila, wala lang silang ginawa kundi mangurakot.
Eh, kita naman ngayon sa panahon ng PBBM, di ba? Very transparent ang lahat. At kita niyo mga kaibigan, yung tungkol doon sa health, mga kaibigan, no? Sa live ko, tatalakayin ko lahat ng mga tinalakay ni PBBM. Ang gaganda po ng mga puntos na tinalakay po ni PBBM na talagang mag-benefit po ang sambayan ng Pilipino doon sa health, no? Mga kaibigan, sa mga guro, tungkol sa education, tungkol sa lahat, no? So, lamig naman dito. Tumubo ako sa sobrang lamig. Hindi pa po kami makalabas kasi umuulan na lakas. Yung kotse po kasi ni RJ, si RJ yun. Yung kotse po kasi ni RJ, mga kaibigan, nakapark po sa labas ng House of Representatives. So may, kasi po, sa sobrang dami kasi ng tao, sa sobrang dami lang nagpa-park, merong color coding. Ay, yung aming po, yung coding po, yung green, no? Green po ang color ng car pass niya. Doon po, sa labas yun, hindi sa loob, no? So, ngayon, hindi po kami makalabas kasi umuulan pa. So, papatilayan po muna namin yung ulan bago kami makalabas at makauwi, no? So, yun mga kaibigan, panoorin nyo ang SONA ni PBBM. Talaga naman, matutuwa po kayo. Yes po, ma'am, abangan ko po live nyo. Opo, iyan po natin yan. Hihimay-himayin po natin lahat po ng sinabi ni PBBM sa SONA. At talaga namang matutuwa kayo kasi mapapakinabangan talaga ng mga Pilipino. Lalo na sa health. Ang daming natuwa, mga kaibigan. Saan ka pa? Ngayon lang nangyari yan sa panahon lang ni PBBM. Sa panahon ni Duterte, hindi naman, di ba? Diba? Ngayon lang sa panahon lang ni PBBM. Ang Pangulo po natin ngayon ay talagang isang Pangulo na talagang meron pong malasakit sa taong bayan. No? May malasakit sa taong bayan at talagang ang pera ng taong bayan ay inilalagay po sa tama. Hindi po kinukurakot. Yan po ang maganda, di ba? So mga kaibigan, panoorin niyo po yung live ko, ha? Pag nag-live po ako. Announce ko po kapag nag-live ako at himay-himayin po natin yung SONA po ng PBBM na talagang kayo ay matutuwa, no? Sa kanyang SONA. Tama po kayo, madam. Matalino si PBBM, magaling. Donato de los Reyes. Yes po, correct po kayo. Simply test IRET. Admin Rich ng panahon ni PBBM sa SONA niya, panoorin mo, parang nakipagkwentuhan lang sa mga lasinggera sa kanto, buwaka. Opo, sa panahon po ni Digong. Sa panahon ni Digong. Parang yung SONA po niya, di ba, mas marami pong mura. Diba? Umabot po ng 3 oras ang SONA po ni Duterte kasi mas marami pong mura. Mas marami po siyang mga joke na bintawan kaysa doon talaga sa kanyang yung seryoso talaga na pagre-report niya tungkol sa nangyari sa bayan. Ganun po ang ginawa ni Duterte. Siguro wala siyang masyadong masabing magaganda kaya ginawa na lang niya. Diba? Alam naman natin si Duterte, diba? Yung mga joke niya ng mga kabastusan. Tapos tuwang-tuwa naman yung mga DD sheets. Kapag si Duterte po ay nagsasalita na ng mga kabastusan, tuwang-tuwa na yung mga DD sheets. Palakpakan, hiyawan sila ng wild na yung mga DD sheets, no? Ganyan po sila, mga kaibigan. Gusto nila yung nagmumura na Pangulo, yung Pangulo ng bastos, yung gusto ng mga DD sheets. Ngayon, sa panahon ng PBBM, ayaw nila kasi si PBBM ay dignified, diba? At talagang napakagaling yung mga choices of words niya ay talagang pang-diplomat. Magaling talaga ang ating Pangulo. At talaga namang makikita mo kapag yung pag-deliver niya ng kanyang speech, makikita mo mga kabayan na talagang sincere siya. Pero sa panahon ni Duterte, 3 oras ang SONA kasi mas marami pang mura. Diba? Mas marami pang joke, mga kabastusan at pagmumura kaysa pagre-report kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Diba?
Yun. Huwag na po banggitin ang apelyido nila kasi sumisikat po sila. Sumisikat na. Correct po kayo, simply test pirate. Walang maipakitang accomplishment. Correct. Tama. Juliet Taclibar, tama ka talaga, ma'am, aging rich. Hindi niya pinangarap. Hindi biglang nawala. Sorry po, biglang nawala. Hindi niya pinangako kundi pangarap. Mga DDS at sa lahat ng anti-gobyerno. Pangarap po, walang pangako po. Correct. Hindi po niya pinangako, kundi pinangarap lang po niya na maging 20 pesos ang bigas. Diba? Pero maganda po mga kaibigan kasi ginagawa po ng PBBMI a long-term solution. Ang lamig dito. Ang lamig sa pwesto ko pagkatapos ang hangin. Na tuloy ako. Tapos yung palda ko, lumagas ako yung palda ko. Kasi nga lamig pagkatapos ang hangin. Parang hindi kaya ito dumadaan yung mga aircon. Ay, yung mga aircon. Parang ang daming aircon. Centralized yata ito. Ano ba? No? So, ang lamig. Lamig mga guys. So, mga kaibigan, no? Sorry po, nagkamali ako. Duterte pala. Ha, correct. Opo. Nag-gets ko naman po na Duterte yung ibig niyo sabihin. Kaya Duterte yung sinabi ko. Yes, napaka-dignified po ni PBBM. Very decent person. Correct. At maka-Diyos, may pagmamahal sa taong bayan at may paggalang sa human rights. Diba? Yan ang ating Pangulo. JM Highs at JM Highs in Vlogs. True po. Salamat din po sa panonood. Digno Villegas, galing mo magsalita. Salamat po. Hindi kaya ni Pio na magsalita ng gano'n, kaya wag na siyang mangarap maging presidente. Tama! Hindi po kaya ni Pio na yun, no? Maniniwala lang naman sa mga fake news nila, yung mga makitid ang utak at madaling mauto. Correct! Diba? So nakita niyo yung video na pinagmamalaki nila, mga kaibigan? O, diba? O, ay may naglabas na ng video siguro, may naglabas naman ng video na yung video na in-edit nila na si PBBM daw yun. O, mga kaibigan, may nag-edit din na talagang kamukha ni Baste at saka ni si Jinping. Sabi ko nga, parang si Baste eh. Mas kamukha ni Baste at saka ni si Jinping kaysa kay PBBM. Talagang halata mo 101% na talagang deep fake. Diba? Yun yung sinasabi. AI. No? AI lang yun, mga kaibigan. Hindi totoo. Peke. Biruin mo 2 years in the making para i-edit nilang video na yan. Pagkatapos ganyan lang pala ang kalalabasan. Walang kakwenta-kwenta. Kahit batang paslit, mahahalata ka agad na peke ang video. Diba? Oh. Walang kwenta. Eh, nasa na ba yung mga... Ay! May ano pa rin mga guys. Hindi ko kasama ko. Hindi ko nga. Di ba? Oo nga. Ay, nako. O, diba mga guys? Buti nagkaroon na ulit ng signal. Kasi kanina mga guys, no, nagla-live ako, biglang namatay. Kasi ganun po kasi yun. Kapag nag-start na po si PBBM, pinapatay po yung parang pinapatay ang signal. Kasi diba mga kaibigan, yung pong ano kasi, yung signal po kasi, parang nagagamit din yan sa ano eh. Bomba. Diba? Nagagamit yun eh. Kaya, pag nagsasalita na po ang Pangulo, kapag andyan na po ang Pangulo, kapag yung
nag-start na po, usually, pinapatay po talaga nila yung mga signal. Binablock po nila yung mga signal ng mga telco. Kaya, bigla na lang pong nawawala yung live ko kanina. Kasi ganun po yung ginagawa. No? So, ayan po mga kaibigan, nag-aayos na po dito yung mga tao, no? Nag-aayos na po sila, tinatanggal na po nila yung mga decorations, at masasabi ko, worth it po yung 20 million na ginastos dito. Worth it. At saka, biruin mo kanina na tuwang-tuwa yung mga ano dito, yung mga empleyado, kasi meron silang doon, bagong uniform. May bagong uniform sila, kasama po yun sa 20 million. Diba? Kaya, ang dami pong tao sa labas, no? Mga pro PBBM po, no? Ayos na tayo? Malakas pa ba? Malakas pa? Eh, pa sino? Sana tumigil mo, makaabutan tayo alas 12. Pakita ko sa inyo yung nag-aayos na po yung mga nag-aayos na po dito, guys. Ayan mga guys, so nag-aayos na po. Tinatanggal na po yung mga ng SONA, State of the Nation. Yan. Tinatanggal na po. Yan. Tinatanggal na po. Nagpapack up na rin po yung mga media. Yan. So yan po yung mga media, nagpapack up na rin po sila mga guys. Yan. Kita niyo yan, si Maris. Si Maris Umali. Yan na naman kami, Tara na. Tara na. Kapag inantayin natin yan, hindi tayo makakauwi. Mabasa lang ng kaunti, okay na. Hindi ko naririnig. Lakas na. Hindi ko sumagot. Kaya nga. Pero saan ba siya banda doon? Dito tayo dumaan sa silong tayo. O, diba? Si Maris Umali. O, diba? Si Maris. May picture kami niyan. Mamaya yan ako. Mamaya ipopost ko yung picture namin. Pa-shout out daw si Ame Rizul sa magandang apo si Sisi at sa Team Kurap from Cavite. Yan. Shout out sa Team Kurap at saka kay Sisi. Yan. Sa magandang apo ni Ame Rizul. Sisi, kamusta ka na, Sisi? Huwag ka makulit, Sisi, Sisi. Yan. Yan, mga kababayan. Diba? Tinatanggal na po nila, nagpa-pack up na po mga tao dito. Kanina, napakaganda dito. Ngayon, ayan tinatanggal na nila. Diba? Nagpa-pack up na ang mga tao.
Admin Rich, ayun si Baduy, nagdadrama sa SMNI ngayon. Authenticated daw ang video ni PBBM, nakakaloka. Hindi ipa-authenticate nila yan sa mga dito mismo. Tingnan natin kung ano, halatang halata naman na hindi si PBBM eh. Itsura pa lang ng mukha. So, diba? Alam niyo sa totoo lang ha, ginagawa kasi nilang tanga. Palibasa kasi mga tanga talaga yung mga DD sheets, no? So sila lang ang naniwala sa mga katangahan nila, no? Tayo, 31 million, hindi tayo naniniwala dyan kasi alam naman natin yung peke at saka hindi di ba? So, sila lang po ang maniniwala sa kanilang mga katangahan, sa kanilang mga kabobohan. Yan lang po talaga totoo, no? So, yan. So, ipasuri po nila, ipa-authenticate nila yung video na yan at natitiyak ko, mga kaibigan, no? Isa lang ang sasabihin. Kahit naman hindi pa authenticate, halata naman na peke talaga. Diba? Pagkati ng lalamunan ko. Guys, ano na ako? Pagkati ng lalamunan ko. Sa kakasigaw ko kanina. BBM! BBM! Tapos, sigaw. Talagang mga guys, no? Parang nasa kampanya, no? Sa SONA. Nagsisigawan yung mga tao. Pagkatapos talagang standing ovation, nagsisigawan ng mga tao. Tuwang-tuwa po yung mga tao, no? So, kaya, medyo na yung aking, namalat po ako, no? So, bye-bye na po. Namalat ako. Bye-bye. Admin Rich. Bye. Inom ako sa labat. Bye.